there guys, for this vlog, ayan, vlog natin sila. Ano po, ito po yung ating bagong greenhouse. Ano na po yan, may UV plastic na and then may net na. Kaso po, dahil nga sa sobrang init, yung iba sa ating mga rooted ay nasusunog yung dahon. Kaya, ayan, yung kabilang part, napalagyan ko na, nagdoble po kami. Yung dating net, yung kasing net na ginagamit ko dito, yung parang bilaran na lang ng palay, medyo manipis siya. E then ngayon, ayan, papatungan namin ng net na mas makapal para medyo lumamig yung dating sa kanila. Yung iba po kasing dahon nasusunog, yung iba naman nahihirapang lumaki dahil nga sa sobrang init. At saka pag kami po nasa greenhouse na to at meron ding tao, may walk-in, sobrang init po sa loob. Kaya, ayan, pagka po may doble na ganyan na makapal na net, parang ano na, limited na yung init. Hindi na ganun kainit. Ito po yung net na makapal na ginagamit do sa mga indoor plants. Actually, pwede po sana na yung net na makapal lang na to ang gagamitin. Hindi na sana gumamit ng manipis na net. Kaya lang, yung mga dating greenhouse ko, talagang manipis na net lang nilalagay. Ngayon lang talaga pong panahon na to na hindi kinaya yung manipis na net lang. Ma'am, saan po paggawin ito? Saan po tayo magko-cover ka niyo, ma'am, na yung... Oo. Yung ba dulo, nakasagad na doon sa dulo? Lagi na po sa dulo yan. Tapos, sobra yan. Opo, ma'am. Mamaya na po puputulin ng pagkamali. Oo. Bali, 15 meters yan, de halos 12 lang ako nagamit. Tingnan ko nga, Bella, saan ka magsisimula? Kailangan kasi matukop yung dalawang poste para yung sabitan natin. Gagawa tayo ng sabitan ng hanging plants, hanging bougainvillea. Kailangan matukop yung dalawang poste. Kadkad mo nga, Joel. Tingnan ko sa dulo kung hanggang sa idulo. Ano po, mapapap? Paluwang, ayan, palapad. Hanggang sa idulo. Ayan, tapos dyan, berle, dyan. Ayan, ganyan. Tukop yung dalawang poste na lalagyan natin ng kawayan, di ba? Matukop yan. O, ganyan na lang. Bali, hindi natin totally kokavera ng makapal na net buong greenhouse. Magtitira rin tayo ng portion na yung dating net na manipis lang. Kasi hindi naman pwede talaga na etong makapal na net na to forever. Pagka kasi medyo hindi na ganun kainit ang panahon. Sobrang light naman, sobrang lamig naman pagka makapalang net. Ang mga tendency naman, yung ating mga bougainvillea na rooted ay magpupuro dahon. Di sila mamumulaklak pag masyadong malamig. Kaya ang ginawa ko po, eto dito meron na net na makapal. Dito kami nagsimula pababa. And then ngayon, dito ulit kami magsimula pa ganyan. Bali natira yung pinakagitna na yan na walang net na makapal. Para balanse po. May portion na medyo malamig dahil makapalang net, tapat ng makapalang net. Pero may portion na manipis yung net. Ayan, para hindi naman magpuro malamig. Pagdating po kasi ng hindi na ganito kainit, mabilis nang lumago yung dahon ng ating mga bougainvillea pagka masyado nang malamig. Hindi naman sila masyadong mamumulaklak. Na-experience ko na po kasi yon. Dati kong gumamit ng makapal na net. Hindi sila, ayaw nilang mamulaklak. Dahon lang ng dahon. So, kailangan balansehin natin. Hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Tingnan nyo po yung nasa arko ko na magic ice cream. Sobrang yellow na yellow yung mga dahon. Ganyan po sila pag summer, pag masyadong mainit yung panahon. Halos wala ng green yung ibang dahon niya. Yellow na talaga. Yan, pati po sa side nilagyan namin ng net. Para sa protection din sa hangin. Lalo kapag may malakas na hangin na. Pag malakas ang hangin kasi nagagalaw yung rooted na mamatay. So, ang sensitive, di ba? Sa una lang po yun kapag nagpapalaki tayo. Pero pag malaki na, okay na sila. Isa niya, pag nakatanim sa lupa at malaki na, pinapatay mo na, ayaw pang mamatay.
Pero pag maliit pa, talagang ano, medyo sensitive. Yan, pasok tayo sa loob. Taki, baka malaglag ka ha. Baka bukbag-bagsak ka na. Ayan, ito po yung mga rooted natin. Kapag maliliit pa, nakaipon pa na ganito, dikit-dikit. Kapag medyo malaki na, hiwa-hiwalay na. Yan, malaki na po yung bakante ng ating mga patungan. Dahil nagla-live selling na po kami. 2 beses na kami nag-live selling. Next week ay magla-live selling ulit kami. Kung interesado po kayo, follow po kayo sa aming Facebook page na Royal Garden of Bougainvillea. Doon po kami nagla-live selling. Yung schedule po ay indefinite dahil depende po sa ginagawa ng ating mga gardeners. Kapag po maluwag na sila, yan, pag konti na lang, tapos na mag-assort, gano'n. Tapos na mag-pack, o magla-live selling na ulit kami. Kaya hindi ko masabi kung kailan. Depende sa trabaho nila. So, ayan, yung iba may bulaklak, yung iba wala. Depende po. Ang price po ng rooted namin ngayon ay 100, yung iba po 150. Yes po, dati po nakafix kami sa 100. Ngayon, wala na po. Nag 150 na kami, yung ibang medyo magandang variety. Nag 150 na po kami dahil ang hirap pong makabuhay. Diretso syempre ang sweldo ng tao pero kukunti ang nabubuhay. Kaya kami po ay nag 150 na nung ibang variety. Pero yung iba 100 pa rin tayo. So hindi lahat. Yan. Nagsiship po tayo nationwide via LBC. Pwede pong pick up sa branch. Pwede rin pong deliver door to door. Kung interesado po kayo, follow nyo lang po kami sa aming Facebook page, Royal Garden of Bougainvillea. At kung gusto nyo pong mag-visit dito sa garden, our garden is located at Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. Ayan. So, ang pangit ng ating mga rooted dahil sobrang init. Ngayon na, ayan, meron na silang makapal na net. Ayan, yan yung sinasabi ko. May portion na manipis lang yung net. Ito yon. Then may portion na makapal ang net. Then, may portion ulit na manipis. Then, may portion na makapal. Ganyan po yung ginawa ko. Ganyan yung pinagawa ko para ano, hindi naman puro makapal. Sabi ko nga po, ang epekto ng makapalang net, kapag hindi na masyadong mainit ang panahon, magpupuro dahon na po yung ating bougainvillea. Mahirapan na silang mamulaklak. Kaya, para balanse at hindi tanggal alis ng ating net, ganyan na lang. Yan. Kawayan lang po yung ating greenhouse. Sana naman ito magal. Pangalawang greenhouse pa lang naman po natin to magmula nung nag-start ako mag-bougainvillea. Propagate ng bougainvillea. Ibig sabihin, inabot din yung unang greenhouse ko, inabot din ng 3 to 4 years. Kaya ito, another 3 to 4 years ulit ito. Okay na, sulit na. Yan, then papalagyan na natin ng kawayan dito para lalagyan ng mga hanging bougainvillea natin. So mag-start ulit tayo magpalago. Dati nakapagpalago na kami ng hanging bougainvillea, nabili na lahat. Ngayon wala na ulit kaming malago. So mag-start ulit kaming mag-alaga at magpalago. Yan, so ano lang po kayo, follow lang po kayo sa aming Facebook page for more info, for more details, at para makakonect kayo sa amin online. Sa mga mahilig sa bougainvillea. Yan. Iba pangit eh. Sa pagkakaayos na to, sa pagkakakapal ng net, alam ko at naniniwala akong gaganda ulit sila. Gaganda ulit sila. Yan. Tiwala lang. Tiwala lang. Alam nang nasa taas na kailangan nating mabuhay. Hindi lang ako, kundi mga kasama natin dito sa garden. Kaya tiwala lang at alam ko nagaganda ulit ito. Ganda ni Mona Lisa rin oh. Yan. Sa lahat po ng gustong mag-order, wag po kayo dito sa YouTube mag-message.
doon po kayo mag-message sa ating Facebook page para po makausap nyo, makapagbigay kayo ng details, ganun, makapag-usap ng maayos. Meron po tayong admin doon. Mahirap po kasi mag-ano dito sa YouTube. Pag dito kayo nag-message, limited lang, hindi ka makapagbibigay ng personal information mo. Ayan, susunod, ito naman ang ayusin ng mga boys na to. Ayusin nila yung mga hiwa-hiwalay na to, ikakad dito para medyo maayos yung ating patungan. Kasi yung ating mga girls ay nando nag-a-assort ng aming ni live selling. Pakita ko sa inyo yung mga na-mine doon sa nakaraang 2 live selling namin. And then ito naman po tayo sa nag-a-assort doon sa ating mga na-mine sa live selling. Ayan, para kaming may tinda din. Ayan, mga na-mine na po ito sa nakaraan nating 2 beses tayo nag-live selling. Ayan, kung gusto nyo rin po, abang lang po kayo para sa aming next live selling. Ready for shipment na po ito via LBC. Inaayos lang po nila at magsisimula na silang mag-pack. Ang shipment schedule po namin ay every Monday. Monday and Tuesday. Pag Inter-Island po, Monday lang ang schedule. Pagka Luzon area, Monday or Tuesday pwede. Yan. Almost ilang pots ba yan, Baby Lynn? Hindi na bilang. Yung mga ano na, for shipment na hindi nabibilang pa? Hindi rin. 35 bucks, 5 bucks ang 5 pieces, 5 pots ang laman. Pagka 35 bucks, ilan yun? Yung 5 ma'am, yung cuttings. Ha? Yung cuttings po. 5 bucks cuttings lahat. 5 bucks cuttings lahat ang laman. Walang rooted. May roted na tatlo piraso. 5. De bali 30 times 5, 150. Yun pa lang ang ready for shipment. Yun pa lang ang naka-settle ng kanilang order. Yan. Sa lahat po ng may naka-mine pa-settle na po ng inyong order, pa-final na po. And then, pa-settle na po ng payment para sama na po sila sa schedule ng shipment, Monday or Tuesday. Ayan, marami pong nagmamine sa ating live selling. Kaya sana sa mga nakakamain po, sana ipapaship nyo rin po kaagad. Hindi po tayo pwedeng magtagal, hindi po tayo pwedeng mag-reserve. Dahil marami pong nagmamine. Ngayon, kung di pa kayo ready na mag-accept ng order, wag po muna tayo mag-mine para bigyan muna natin daan yung mga kailangan na or gusto nang pa-deliver yung kanilang na-mine. Yan, yung iba po kasi nagmamine tapos sasabihin, hayaan mo muna dyan, saka mo na ipaship. Sasabihin ko sa iyo pagka ipapaship mo na. Hindi po tayo ngayon pwede sa ganon dahil limited lang po yung routed natin. Kailangan po pagka po na-mine at dumating po ang schedule ng shipment ay ipapaship na po natin. Ang hindi po magpa-ship ay isasama natin ulit sa susunod na live selling para makuha muna ng iba kasi nga po limited lang yung ating routed. Yan, marami pong may gusto kaya hayaan nyo muna sa iba kapag di pa kayo ready. Yan. Thanks for watching po.